Hi guys! Ang topic naman natin ngayon is tungkol sa domestic adoption. Mas pinadali na kasi yung proseso nito ngayon. Hindi na need dumaan ng korte para makapag-adopt. Ang responsibilidad na ito ay eksklusibo ng napunta sa DSWD. Particularly sa sangay nila na National Authority for Childcare or yung NACC. Sila na ngayon yung may exclusive power at authority to approve and grant all types of adoption. So ang purpose ng video na ito is para magkaroon lang kayo ng idea kung saan ifa-file or mag-i-inquire at kung ano yung mga possible requirements na need i-comply based sa sample form na galing sa office nila. Hindi lang ako sigurado if exactly the same itong form sa inyong lugar. But most probably, hindi naman magkakalayo dito, if ever. First, i-discuss muna natin kung saan pwedeng mag-inquire at kung saan magpa-file if may balak kayong mag-adapt dito sa Pilipinas. So sa ngayon po, sa DSWD na ngayon, pina-file yung mga application for adoption. Particularly sa Regional Alternative Childcare Office or yung RACO. Before kasi sa korte pa dinadaan ang pag-adapt. Pero dahil sa bagong batas, yung RA 11642 na nag-take effect noong January 28, 2022 na ang layunin ay para gawing simple at less costly ang proseso ng adoption sa bansa natin. So bawat region sa ating bansa, meron na po ngayong RACO na affiliated sa DSWD. So after mag-file ng application ng adoption sa RACO, yung RACO naman will recommend the application or petition sa National Authority for Childcare or yung NACC, which is yung may final say kung i-grant or deny yung application or petition for adoption. Then if na-deny naman yung application, pwede itong i-appeal sa Court of Appeals. So i-discuss naman po natin yung mga requirements. So ito po yung sample form na binibigay dito sa aming probinsya pag mag-i-inquire sa kanila. Again, sa Regional Alternative Childcare Office or yung RACO na affiliated sa DSWD na po kayo mag-i-inquire ngayon. So according dito sa form na binigay nila, ang mga requirements ay ang mga sumusunod. Para sa batang i-adapt at sa kanyang biological parents, yung mga requirements is yung certificate of live birth ng bata, marriage contract kapag kasal, senumar kapag hindi kasal, medical certificate of the child, affidavit of consent ng bata, ng kanyang mga brothers and sisters, then need rin ng picture ng bata, death certificate ng parents kapag patay na yung mga parents, immunization record, psychological report, child profile, and deed of voluntary commitment. So kapag mag-inquire kayo sa kanila, magsasuggest naman sila kung paano i-comply yung mga requirements nito. Kung saan kayo pupunta or kung doon mismo sa DSWD makukuha yung mga sample form. So yung requirements naman para sa mga mag-a-adapt, marriage contract kapag kasal, divorce decree kapag divorced na yung mag-a-adapt, birth certificate ng couple, health certificate, latest income tax return or any proof of income as proof na kaya nilang suportahan yung needs ng bata. Then, consent to any adoption by children, police clearance, certifications, home study report, then family photograph, affidavit of temporary custody, family profile, certificate of attendance to adoption forums. So mag-a-advise naman actually yung taga-DSWD kung paano nyo i-comply yung mga requirements na ito. Kikita nyo sa sample form, may mga remarks na sinulat yung pinag-inquiran ng isang applicant. And lastly is magkano ang estimated expenses ngayon. So based dito sa Memorandum Circular 02 Series of 2023 ng NACC which pertains to guidelines on adoption fees, ang estimated cost is nagmi-minimum ng 42,500 if you add all the expenses enumerated sa Memorandum Circular na ito. This may not be the exact amount
But at least magkaroon lang kayo ng idea. So for the breakdown of expenses, ano yung mga paggagastusan ninyo pag mag-file ng application, you can actually download this circular sa website nila as flashed in your screen. So again, mas simplified na nga talaga at less costly ang process ng adoption sa bansa natin. Hindi mo na kailangang mag-hire ng lawyer at mag-file ng petition sa korte para makapag-adopt sa bansa natin ngayon. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Kung may mga katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!